May hawak ang pamahalaan ng Estados Unidos ng buo at bahagyang buong sasakyang hindi gawa ng tao at mga labi ng mga pilotong nagpalipad dito. Hindi ito teorya ng sabuatan, kundi sinumpaang pahayag sa Kongreso ng US. Kung itinatago ng US ang pinakamalaking lihim, bakit biglang binabasag ng mga bansa sa buong mundo ang kanilang katahimikan? Ako si Josh. Sa episode na yon ng The Infographic Show, tatalakayin natin, ano ang alam ng gobyerno tungkol sa mga alien? Ang katahimikan tungkol sa mga alien ay hindi lang nabasag noong Pebrero 2026, kundi tuluyang nadurog. Nag-guest si Barack Obama sa podcast at tinanong tungkol sa buhay sa labas ng mundo. Nagbigay siya ng pahayag na agad nag-viral. Totoo sila pero di ko pa nakita. 7 salitang nagbago ng lahat. Nilinaw niya na walang malaking underground facility sa Area 51 at kung may malaking sabuatan, ito ay naitago pati sa Pangulo. Umatras man si Obama sa social media, binanggit niya ang lawak ng universo at kawalan ng kontak habang nasa pwesto. Ngunit nagawa na ang pinsala sa lihim. Ilang araw lang ang lumipas, bumuelta si Pangulong Trump at inakusahan si Barack Obama ng paglalabas ng classified na impormasyon. Nagulat ang Washington at buong mundo sa sumunod na dramatikong pangyayari. Inanunsyo ni Trump ang malawakang declassification at pangakong ilalabas ang maraming file ng gobyerno. Habang nantatalo ang mga politiko, may isang tao, si David Grush, na sinusubukang pabagsakin ng sistema kahit hindi siya kilala ng marami. Noong 2023, ginamit ni David Grush, dating opisyal ng US Air Force at Intelligence, ang bagong whistleblower protections para sabihin sa Kongreso na matagal nang alam ng US ang tungkol sa hindi taong aktibidad mula dekada 30 pa. Noong Hunyo 2023, kumalat ang artikulo tungkol sa mga pahayag ni Grush ukol sa sabuatan ng gobyerno tungkol sa mga alien. Dahil marami sa mga pahayag ay hindi pa napatutunayan, hindi muna ito inilatala ng mga pangunahing media. Nakakagulat ang pahayag ni Grush. Hindi lang daw iniimbestigahan ng gobyerno ang UAP, kundi may lihim din silang retrieval program, pati hindi taong piloto. Sabi ni Grush, hindi natatakot ang gobyerno gumawa ng krimen, kabilang ang white-collar crime at pagpatay para itago ang katotohanan. Lihim itong gustong itago ng gobyerno, lalo pang tumindi ang kwento ni Grush matapos siyang ma-interview ng pahayag ang Pranses. Sabi niya, posibleng mula sa ibang dimensyon ang UAP at ang ilan dito ay kasing laki ng football field. Aniya, may ebidensya ng agresibong aktibidad mula sa mga alien at nailipat na sa defense contractor ang mga bumagsak na UAP para sa pananaliksik. Lalong lumakas ang ingay kaya tinawag si Grush sa harap ng Kongreso ng US makalipas ang isang buwan. Doon, inulit at pinalawak ni Grush ang pahayag na may hawak ang US ng mga non-human biologics pero di niya sinabi kung buhay o patay ang mga ito. Ang kontrobersya ay nagbunsod ng mga panawagan para sa isang formal na organisasyon na magsiyasat sa mga nakakagulat na ulat na ito. Hindi na kailangan ng gobyerno ng bagong opisina para imbestigahan ito dahil mayroon na. Tinatawag itong All-Domain Anomaly Resolution Office o AARO at ito ay nakapaloob sa Department of Defense. Ang ahensyang ito ay para sa investigasyon ng UFO, ngunit sa katotohanan ay tagapagbantay lang talaga. Taon-taon, libu-libong ulat ang dumarating, mahigit 2,000 sa unang kalahati pa lang ng 2025 sa Estados Unidos pa lang. Unang tungkulin ng ahensya ay magsala, hindi patunayan ang mga alien, kaya karamihan sa kaso ay hindi pumapasa. Mga hayop, weather balloon, eroplano at mga kakaibang pero may papaliwanag na lokal na fenomena na napagkakamalang sa sakyang pangkalawakan. Unti-unting natatanggal ang mga kaso at 2 hanggang 5% lang ang hindi pa rin may paliwanag. Doon sa maliit na porsyentong yun, nagiging interesante ang lahat dahil para doon talaga itinayo ang ahensya. Hindi tulad ng mga naunang bersyon, ang bersyong ito ay may teknolohiya at kakayahan sa intelligence na wala sa mga nauna. Ang tanong, ano nga ba ang kanilang natutuklasan? Ayon sa opisyal na pahayag ng AARO, wala silang empirical na ebidensya ng mga extraterrestrial o gusto lang ba nilang paniwalaan ito ng publiko? Madaling mag-assume ang mga naniniwala sa UAP na nagpapatuloy lang ang ahensya sa matagal ng cover-up. Iniisip ng mga skeptiko na si Grush ay rogue agent na nais lang maghasik ng gulo. At malaking bahagi ng dahilan kung bakit malabo ang lahat ay dahil sobrang tikom ang bibig ng US pagdating sa mga ibinabahagi nila sa publiko. Ito ang malaking dahilan kaya naging sentro ng interes ang Area 51. Alam lang natin na ito ay lihim. Walang patunay na may kinalaman ito sa alien, ngunit kulang din ang ebidensyang wala. Posible bang mabago nito ang mga paniniwala natin sa mundo? 7 bansa, Estados Unidos, United Kingdom, Pransya, Canada, Unyong Soviet, Brazil at Australia ay may sariling programa para imbestigahan ang mga kakaibang nakikita.
Yan pa lang ang alam natin at napakalihim ng mga programang ito sa pinakamataas na antas. Malabo lang ang detalye na malalaman ng publiko at pipigilan ng gobyerno kung may lalabas na kontrobersya. Tapos na rin ang panahon ng mga tinfoil hat. Ang usapan ay mula internet forum ngayon ay nasa Oval Office na. Mas bukas na ang mga bansa sa pag-aaral ng UAP at nangungguna ang Pransya sa pananaliksik nito sa loob ng mga dekada. Ang GAIPAN, Unidentified Aerospace Phenomena Research and Information Group ay bahagi ng French Space Agency. Sa madaling salita, ito ang siyentipikong detective agency ng gobyerno ng Pransya na nagsisiyasat ng mga ulat ng mga bagay na dayuhan at hindi kilala at nakakagulat na transparent ito. Simula 2007, inilalatala na ng ahensya online ang mga archive nila at agad itong sinusuri ng mga mapanuring mata. 28% ng mga nakita ay hindi maipaliwanag noon, ngunit bumaba ito sa 3%. Sa maliit na bilang na yon, nagiging interesante ang mga bagay. Karamihan ng ulat ay nagtapos ng hindi tiyak ang resulta, pero may isa na hindi ganon. Ang ulat ng kometa ay hindi opisyal na produkto ng anumang ahensya ng gobyerno kaugnay sa UAP. Ito ay galing sa isang independenteng think tank noong 1979 na nag-aaral ng extraterrestrial. Ibig sabihin, iba ang paglapit nila sa datos. Mas bukas sila sa posibilidad ng totoong sightings pero hindi sila pabaya. Ang non-profit ay nangolekta at nagsuri ng UFO reports sa loob ng mahigit 60 taon para sa posibleng banta sa pambansang depensa. Nakagugulat ang natuklasan nila, 5% ng insidente ay hindi may paliwanag ng natural o gawa ng tao na sanhi. Inilatala ng ahensya ang ulat na ito noong 2007 at ito pa rin ang pinakamahalagang ambag ng Pransya hanggang ngayon. Bakit hindi napansin ng mga Amerikano ang mahalagang papel ng Pransya sa usaping UFO? Laging naapektuhan ng pananaw ng masa ang UFO research sa Amerika. Karamihan ng kwento tungkol sa phenomenon ay mula sa mga nagsasabing nakita nila itong lumilipad o nagkaroon ng malapit ang engkwentro sa alien. Nakakatakot at kapanapanabik ito. Samantala, laging may makaagham na paraan ng Pransya sa mga bagay-bagay. Kaunti lang ang kilalang ulat ng UFO incidents mula sa bansa. Isa itong pandaigdigang misteryo, hindi lang lokal. Pero nakapagtataka, parang hindi ganoon ang pakiramdam. Kung gusto man ng ganitong talakayan, i-like, i-share at mag-subscribe bago kami patahimikin ng gobyerno. May malamig na datos ang Pransya, pero mas nakakatakot ang Brazil. May mga pisikal na biktima. Hinahabol ng Brazil ang mga UAP simula dekada 70. Noong 1977, maraming ulat ng UAP sighting sa Colares, Brazil. May ilang residente ring nagsabing nagdulot ng pilat sa kanila ang kakaibang ilaw mula sa sasakyang iyon. Nang lumala ang takot, humingi ng tulong ang lokal na alkalde sa Air Force at tumugon sila sa higit pa sa inaasahan. Ang Opera Salprato ay tumagal na ilang buwan at matagumpay nilang nakuha ang mga larawan ng mga ilaw. Ang pangyayaring ito ay nagbunga ng mga haka-haka tungkol sa kung ano talaga ang natuklasan sa insidenteng ito at lalo pang lumaganap ang mga teoryang iyon. Pagkalipas ng 20 taon, nagbigay ng unang panayam si Kapitan Urangi tungkol sa mga pangyayari. 3 buwan matapos, natagpuan siyang patay na tila napakamatay. Ayon kay ufologist Jack Vallée, may ilang individual daw na napatay ng parang microwave na sinag mula sa mga bagay na yon. Inakusahan niya ang gobyerno ng pagtatakip at naglabas pa ng kakaibang pahayag gaya ng pag-atake at pagsipsip ng dugo ng mga bagay sa tao. Bakit hindi ito naging balitang pandaigdig? Maraming kamanghamanghang pahayag tungkol sa UFO sa mundo. Ngunit kadalasan, kapag mas kamangha-mangha ang kwento, mas kaunti ang direktang ebidensya. Ang kinatatakotang gabi noong 1977 ay kulang sa dokumentasyon at agad na itinalang lihim noon. Kakaunti lang ang tala ng mga nasawi at ang pagkamatay ni Kapitan Urangi ay patuloy na pinagmumulan ng mga konspirasyon. Walang nakakaalam kung paano eksaktong konektado si Jack Vallée sa insidente kung konektado man siya talaga. Hindi rin natin alam kung paano niya nakuha ang impormasyon. At kung talagang may hawak siyang mga lihim na hindi kailanman gugustuhin ng gobyerno na ilabas, paano niya nagagawang pag-usapan ito ng hayagan? Patuloy ang mga sabi-sabi tungkol sa misteryosong insidente kaya nagdesisyon ang gobyerno ng Brazil na gumawa ng kakaibang hakbang. Noong 2010 inutos ng gobyerno ng Brazil na lahat ng ulat tungkol sa UAP ay itala at isumite sa National Archives para sa publikong akses. Dahil dito, naging isang Brazil sa mga pinakakapanapanabik na lugar para sa panangaliksik tungkol sa UAP. Binibigyan nito ng pagkakataon ng mga mahilig na pag-aralan ng detalyado ang mga pangyayari tulad ng Night of the UFOs noong 1986. Dandang sasakyang panghimpapawid ang nakita sa Sao Paulo, Rio de Janeiro at iba pa, kaya ipinadala ang Air Force para habulin ang mga ito. Hindi na ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayaring ito.
Estados Unidos pa rin ang may pinakamaraming ulat ng UAP sightings, kaya hindi rin katakatakang nagmamasid ang kalapit nitong bansa sa kalangitan. Matagal na ring tahimik na iniimbestigahan ng Canada ang mga UAP katulad ng Estados Unidos. Nagsimula pa noong dekada 50 ang unang malalaking investigasyon nito, ngunit karamihan ay nanatiling classified hanggang 2025. Noong taong yon, inilunsad ng pamahalaan ng Canada ang Sky Canada Project sa pamumuno ng tanggapan ng punong tagapayo sa SENSIA upang gawing publiko ang kanilang mga pagsisikap. Layunin nito na suriin ang dekada ng datos, i-update ang investigasyon at gamitin ang makabagong kasangkapang siyentipiko sa pag-aaral ng UAP sighting sa bansa, bukod sa transparency. Unang beses na makikita ng mga Canadian kung paano hinaharap ng pamahalaan ang misteryo at ano ang natututuhan nito mula sa kalangitan. Noong 2014 sa North York, Ontario, naganap ang pinakawaling malaking UAP sighting na makita ng ilang tao ang pahilis na kumikislap na mga ilaw sa langit. Seryoso ang Canada sa phenomenon na ito. Hindi lang naglalabas ng lumang ulat ang Sky Canada Project, nagtatayo rin ito ng sistema. Layunin nitong pagsamay ng sightings, magtatag ng opisyal na reporting network at bumuo ng teorya mula sa totoong datos. May dahilan kung bakit ganito ang siyentipikong paraan nila na iba sa Estados Unidos. Malaking bahagi ng Canada ay kakaunti ang populasyon. Ang pagkakahiwalay ng mga lugar na yon ay nagdudulot ng kahinaan ng ilang reyon laban sa mga pagsalakay mula sa lupa o labas ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang gumagastos sa UAP research kahit di pa kumpirmado ang buhay na alien. Ang pagmamanman sa kalangitan ay mahalaga sa pambansang seguridad at tinitiyak ng Canada na walang anomalya ang makakalusot. Ang kalangitan ng hapon ay naging bagong hotspot ng UAP sightings nitong mga taon. Nakita ng mga tagamasid ng alien ang kakaibang orb na dumadaan at hindi ito unang beses. Noong dekada 70, dalawang batang lalaki ang nagangkin na nakakita sila ng alien. Ito ang pinakasikat na sighting sa hapon. Ang mga pinakabagong sightings ay tungkol sa mga bagay na kumikilos na hindi tulad ng eroplano o bituin at kahawig ito ng mga sightings sa Estados Unidos. Dahil sa dami ng sightings, hindi na ito may tatago. Sa unang pagkakataon, hindi na lang ito usapin ng conspiracy theorists at sci-fi fans. Dumarami ang mga tao at bansa na umaamin na mas nagiging karaniwan ang UAP sightings at may ilan na umaaming wala silang sagot. Ano ang kahulugan nito para sa sangkatauhan? Dumarami ang naniniwala na may kung ano sa labas at dapat pa natin itong pag-aralan. Ang matagal nang naghahanap ng sagot ay pakiramdam nila ay napatunayang tama sila at marami ang nag-aabang sa langit para sa susunod na malaking pangyayari. Pero ito ay nagbubukas ng nakakikilabot na tanong. Tinatago ba ng gobyerno ang katotohanan para protektahan tayo o sila'y walang magawa? Kung may mga alien nga sa labas, ito ay magiging isa sa pinakamalaking balita na nakita ng mundo. Babaguhin nito ang pananaw natin sa mundo at sa lahat ng bagay dito. Magdadala rin ito ng ilang nakakatakot na posibilidad. Malamang walang ibang buhay sa solar system dahil sa delikadong kondisyon ng ibang planeta. Ibig sabihin kung may mga nilalang na alien na bumisita sa atin, kailangan pa nilang manggaling sa mas malayong lugar at halos wala tayong magagawa kundi magpaubaya sa kanila. Kung may alien na kayang bumisita mula sa ibang solar system, siguradong mas advance ang teknolohiya nila kaysa sa atin at wala tayong laban kung sakaling magkaalitan. Hindi ito magiging interstellar na digmaan, kundi panging-isda at tayo ang isda. Siguro ito ang dahilan kung bakit tinatago ng gobyerno. Maaring magdulot ng pagbagsak ng lipunan ang pagkakaroon ng alien, gaya ng naging tugon ng tao sa teroristang atake o pandemya. Laging nagmamadali sa pagsisi at pag-iimbak kaya't nauuwi sa sunod-sunod na sabwatan na sumisira sa pagkakaisa ng lipunan sa hinaharap. Ang bagyong dulot ng kontrobersya kapag nakumpirma ang mga alien ay maaaring mas malala pa kaysa sa lahat ng iyon. At hindi lang sa pagitan ng mga mamamayan, maaari rin itong magdulot ng kaguluhan sa pagitan ng mga bansa. Nagpahayag si David Grush na may hawak ang Estados Unidos ng mga alien at kanilang sasakyang pangkalawakan na nagdulot ng spekulasyon. Maaring magdulot ito ng isang uri ng arms race na hindi pa nakita ng mundo. Maaring subukan ng mga karibal na bansa na i-reverse engineer at pag-aralan ng teknolohiyang alien upang manalo sa laban para sa susunod na super weapon. Pero may isa pang teorya na mas nakakatakot kaysa pandaigdigang sabwatan. Paano kung itinatago ng gobyerno ang katotohanan hindi dahil may kontrol sila, kundi dahil wala talaga silang kontrol? Kung totoo ngang may dayuhang nilalang na bumibisita sa kalangitan ng daigdig, ito ang ibig sabihin. May hindi kilalang intelligence na malayang gumagalaw sa mga bansa at posibleng nangangalap ng impormasyon. Kaya ng gobyerno subaybayan at pag-aralan ang mga UAP, pero ibang hamon ang maintindihan ang layunin ng mga ito. Kung may pagtatakip, di rin ito magtatagal.
Walang tiyak kung anong file ang ilalabas ng administrasyon ni Trump matapos ang panayam kay dating Pangulong Obama. Pero siguradong susuriin itong mabuti ng lahat. Matapos ang 80 taon sa wakas ay nabubunyag na ang lihim. Simula noong tanyag na insidente sa Roswell noong 1947 at 47 nang ongolekta na ang gobyerno ng US ng lahat ng ebidensya tungkol sa UAP. Kasama rito ang mga tanyag na proyektong pananaliksik gaya ng The Blue Book. Kahit natapos ito noong 1969 at 69, nagpatuloy pa rin ang pagsisiyasat sa mga sumunod na dekada. Tahimik na nagpatuloy ang bagong sightings at encounters malayo sa publiko, ngunit may nangyaring nagpabago sa lahat. Noong 2017, inanunsyo ng gobyerno ang $22 milyong na pondo para sa bagong programang tutukoy sa mga banta kaugnay ng aerospace. At nagdulot ito ng malaking pagbabago sa pananaw ukol sa mga UAP, hindi lang ng gobyerno kundi pati ng publiko. Hindi na ito tinatrato bilang isang uri ng science fiction, kundi bilang isang seryosong banta sa pambansang seguridad. Sa unang pagkakataon, tinatrato na ito ng gobyerno hindi bilang isang sabuatan, kundi bilang isang bagay na totoo. Gaya ng lahat, gusto rin nilang makakuha ng sagot. Noong 2023, nagkaroon ng malaking pagbabago dahil sa Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act. Ito ay isang amyenda sa 2024 National Defense Authorization Act. Sa unang pagkakataon, gumawa ito ng sistema para i-declassify ang mga record ng gobyerno tungkol sa UAP sightings at posibleng alien technology o biological specimen. Bipartisan ang batas na ito at nagbigay ng pag-asa pero maaring hindi sapat para mapasaya ang lahat. Malapit na tayong makaranas ng pinakamalalaking pagbubunyag sa kasaysayan ng UAP research. Kung hindi matugunan ng pagbubunyag ang inaasahan ng iba, malamang sabihin pa rin nila na may tinatago ang gobyerno. Kung matagal nang natatago ng lihim ang gobyerno para sa pambansang seguridad, madali lang nila itong ituloy. Kaya malamang magpapatuloy ang laban kahit anong gawin nila. Mahigit 50 taon nang nagsasaliksik ang gobyerno ng Estados Unidos at ang buong mundo tungkol sa mga UAP, kaya naging tahimik sila at nagdulot ito ng hinala sa tao. Ngayon, tila nagiging bukas na sila. Pero kapag naniwala ang tao sa sabuatan, mahirap na itong baguhin. Kahit anong ibunyag ng gobyerno tungkol sa alien o misteryosong pangyayari, nananatili ang pagdududa. Laging may hinala ang mga tao na may tinatago. Kaya patuloy silang naghahanap at nag-iimbestiga, kadalasan sa maling lugar, habang tahimik na nangyayari ang totoong kwento sa ibang lugar. Maaring ito talaga ang gusto ng gobyerno dahil mas mainam bigyan ng publiko ng ibang pagtuunan ng pansin kaysa itago lang ang isang bagay. Ang gobyerno ay nag-iimbestiga rin ng mga lihim sa labas ng mundo. Panurin ang NASA just found something terrifying at the edge of the solar system para sa lahat na nakakabahalang detalye o panurin na lang ninyo ang video na ito.